Tuloy-tuloy pa rin yung ating series dito sa Muscovy Dock at kasama pa rin natin si Engineer Warren Bumidang at syempre ang kanyang may bahay, si Ma'am Cherry Ann. At ngayon, ituturo nila tayo dito sa farm at alamin naman natin yung kanilang kwento sa yung adventure nila sa kanilang farming. So katatapos lang natin nag-demo ng pakain ng para sa duck gamit ang mga tricanthera, malunggay at yung iba pang mix na ginamit ni Sir Warren. Opo. Sir, bukod doon sa duck, sa Muscovy, meron din kayong native chicken. Opo. Ano pa yung mga alaga ninyo? Yung may nakuha din po ako sa bai na Bengala. Kina Doc Rene? Opo. Nung bumisita kami doon, may nakuha kami na Bengala. Yung bagong pisa na ducks, dito ko po nilalagay sila. Puntahan po natin, sir. So, Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its third year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer. Register today and avail of our bundle promos. Find the link in the video description or message us on Agribusiness Facebook page or 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now! dati kasi nag-alaga ako ng rabbit. Oo. Kaya lang hindi ko masustain yung pagpapakain kasi Opo. graduate na yung anak ko ng high school. Kaya ginamit ko na sila dito. So ito po, ito yung naunang napisa last Yung una, yan. magto 2 weeks na po. Okay. Tapos sumunod po ito na Nasa magwa 1 pangatlo. week. Opo. Yan, nasa pangatlo. Pangatlo. Ito po yung Yan, second. Second. And ito po yung third. Third yung nasa gitna. 3 days ago. 3 days lang po yan. Opo. Kung ano po, kung ilan po yung napipisa doon sa clutch nila, pag dalawang kwan, nilalagay ko na lang po. Nililipat dito. Day old pa lang, linilipat ko na dito. So more or less, kahit 3 days yung pagitan nila, minimix ko pa rin sila. Okay. Po. So makita nyo may mas malaki at may mas maliit kasi minimix ko. Okay lang po yan. Okay lang po. Pag 3 days. So, may mga fruit trees ka rin. Opo. Gaano kalaki itong lupa nyo, Sir Ma'am? Bali 3.4 po. 3.4 hectares. Opo. Lahat po yan, puno na yan. Hindi naman po. Yun Vacant po yung isa. goal Yung mga sana iba. namin. Oo. Oo. Na lahat ng fruit trees makumpleto namin dito. Maliliit lahat kasi maliit daw ako kaya. Para maabot mo, Ma'am. Opo. So, ang ganda kasi may mangga ka. Tapos, at the same time, range din ito. Opo. Oh, chicken. Walang nasasayang dun sa space. At saka para may andin kasi sila sa mga ano, may lilim. May lilim. Opo. Sir Warren, ang tinuturo mo sa IFSU ay Sa yung mostly po sa mechanization, okay. sa irrigation. So, agricultural engineering. Opo. Ganun po. Kagaya ng course niyo rin. Opo. Pero sa agriculture ako, sa Agriculture. Okay. Visa. Ito yung sa hulo. Ito yung hulo. Ang ganda pala ng hulo, no?
Hulo yung, yung parang sari manok, yung may... Yung sa Holuano po. Oh, okay. Kaya lang iniipon ko dito yung mga upa kasi nagko-construct ako ng ibang breeding pen. Mm-mm. Bali yung pong orange ba yun? Taiwan chicken nakuha ko po yan sa Bai. Orange yung maliit po. Ay, totoo itong parang, Brown. itong 3 peraso? Opo. Yung naglilimlim pa yung iba. Yung iba. Ah, yung iba naglilimlim, nasa taas. Ayan, oh. Okay lang halo-halo sila, sir? O yun ang objective mo, mag-mix-mix? Opo. Para yung offspring po at least Mas malaki. 3.5 to 4 months, marketable na siya. Oh. Kumuha po kasi ng black parawakan sa Bai. Mm. Brinid ko sa black Australorps. Okay. Yan din yung mga anak. Yan Opo. yung mga spring po. Okay. Spring. So itong kabilang side naman, ito na yung Muscovy. Opo. Okay. Bali, ito po yung itong part na to is, Breeding area. ito yung iniwan ko doon sa first batch. Ah, ito na yon. Opo. Ito Para, na yung sinelect nyo for breeding. opo. Kasi, sinusubukan natin. Kasi sa restaurant naman po kasi is kailangan nila yung sustainable supply. Yes po. Kaya gagawin ko, ito po ang i-breed ko pagkatapos ng molting season ng mga mothers na. Ito na po yung nangingitlog. Pampalit. So, future breeders. Okay. Kaya lang, yung pagitlugan, sana yung mga ilalagay namin dito sa taas, pati yung nandun sa kabila kasi pag umulan. Umulan. Na stuck yung tubig sa baba. Opo. Okay. Bali, ito na po yung third batch namin. Oh, parang kilala ko kayo. Ito yung sa third batch. Yan. So ito po yung third batch, sir. Warren, Opo. third batch. Bali, mag 4 months na po. 4 months na to. ngayong- So ano na to? For disposal na to? Opo. Pera na. Nangangamoy pera na ito. Ma'am. Opo, May opo pera sir. na. Oo. Ma'am, nakakatulong. Kumusta? Siyempre, pag bumibili kami ng pagkain nila, medyo mabigat sa bulsa. Oho. Kasi nga, sako-sako yung Oo. and then 1 week lang, Ubus na replenish naman. ulit, oo. Pero pag nakabenta naman, okay naman. Na, Ano naman, sir? Bawi naman yung puhunan. Opo. Kasi nga, Kailangan nagmi-mix. talagang sa financial kailangan din. Kaya isang strategy namin is nagmi-mix talaga kami ng Para mabawasan ng feed para Feed talaga. Para ma-bring down mo yung cost Opo. ng feeds. Para kumita. imagine mo mag-imagine ka ng 32 sa starter tapos biglang magre-reduce ka hanggang 18. Ang laki na pong kanyan. Bali, ini-estimate namin, bali itong Drake, yung lalaki, is halos 12 kilograms. 12 kilos. Opo. Nagwi-weigh naman siya ng 3 kilograms to 3.5. Okay. Pag binebenta namin ng 250, bali 250 per kilo. Pag 3 kilos is 750 yung lalaki. Wow. Mas malaki yung kita sa lalaki. Mas malaki. Opo. Pero mas madami din naman silang Kumain. konsumo. Pero in terms sa income, mas lamang. Kasi ang laki ng agwat ng babae sa lalaki. Yung babae is nagwiwi lang siya hanggang 2 kilos. Hindi niya ma-reach yung 3 kilos. Opo. Kahit na nasa process na kayo ng purification. Opo. Ang laki nung sexual dimorphism ng Muscovy duck. Kasi masyadong malalaki yung lalaki, maliliit naman yung babae. Kaya pag sabi nating 2 kilos yung babae, 250 per kilo is 500.
ang kinakain halos 8 to 9 kilograms naman siya. Sir, etong pen na to, ilang laman nito? Itong batch 3. 80 plus po to. 80. 86. 86. Opo. More or less, ilang kilos yan pag ito total, yung 86 heads? Depende po Estimate. sa Rough estimate lang, sir. number ng male. Pag sabihin nating 50-50, Okay. ang average po nito is 2.5 kilos Okay. 2.5 kilos times 80 equals =215 times times 250. 250. 53,000. Wow! 53,750. 30 square meter? Opo. 30 square meter. Not bad. Magkano nga yung cost? Magkano ang cost mo dyan? Sabihin na natin 50-50, i-average natin ng 10 kilos sa babae at lalaki. Kasi 8 and 12. 10 times 18 180. times 86. Ay, 180 18. times 86. Teka lang po. Per day 180 ay 10. Times 86. 86. 15,480. Yeah. Ima-minus natin yan. Opo. Okay. 15,480. Ima-minus po natin sa original figure natin. 53. 53. 38,000. 38,000. Sabihin Oh, mo not na bad. bawasan mo nung tubig saka O, gastusin. Opo. Crudo, tubig, labor. Ano ng 35? Pag ano. Or 30. Okay. 30. Opo. 30,000. Halos 2 hours a day lang yung Oo. Meron kang 30,000 nakita na 2 hours a day ang ginamit mo at pero pag ito lang pala pag ito lang ang pakainin ko is mga 20 minutes. Kasi yung 2 hours buong farm. Opo. Buong farm. May Yeah. chicken, may ano pa, kambing doon. Maganda. Maganda, sir. So kung ito ay every month, meron kang mailalabas na 30,000 monthly, aba, hindi ano yun, hindi masama yun. Aside from naka-exercise ka na nga. Oo. Yun kasi yung Kita ka unang kwan namin dito Opo. is pag umaga, yun na yung exercise ko. Kasi nagkaroon ako ng tumaas yung uric acid ko. Kakakain ng dinugo ang pato. Ginawa ko ng exercise. Exercise. Opo. Okay, so assuming ng kasi ilang pen ka ngayon, sir? Ilang grupo 4 ka? po. 4. Oh. So kung 30 times 4, 120. Opo. Potential. More or less. Huwag natin silang i-confuse. Potential. Opo. Pero kami din naman yung priority na customer dito. Okay. Kasi sabihin na natin every Sunday Na kaya nyo nagkakatay- maglabas. Nagkakatay kami ng Para sa Tatlo. amin. Opo. 3 na Moscovidac, 3 Para na sa inyo? native. Opo. Opo. Bakit? Chinachap ko na yon, nire-ref for our own consumption. Consumption. Opo. So luto na, ilabas na lang yung Hindi po. kakainan. Ang ginagawa ko is hinihiwa ko, chinachap, sineseparate na lang yung pang-adobo at pang-sabaw. Okay. Then pag umaga, sabi, anong ulam? Yung adobo na pato, kukunin na lang doon sa Kukunin na freezer. lang. Opo. Okay, pakita naman natin yung... By the way, Ma'am Cherry Ann, ano naman po ang profession ninyo? Teacher din kayo? Opo. Saan po? Doon din sa College of Agriculture. Professor din po kayo? Opo. Nagtuturo ako ng mga business subject kasi Wow! commerce, Marketing. major in marketing, Marketing. kasi yung course ko. Opo. Wow! Kaya Dapat lang talaga In pag-igihin ito para may prueba dun sa tinuturo, ma'am. nga sir, yung Parehas mga kayo di, sir. yung mga PowerPoint ko ito na yung mga example ko. Oh, di ba? Ito naman sa breeding. Okay. Ito. Sir, anong mas malaking negosyo mo? Yung pagbebenta ng katay or for breeding? Ito kasi is
Brinibreed ko dito, brinubrood ko naman doon. Rine-range namin dito. Para sa iyo lahat. Opo. So, hindi ka naglalabas, Opo. ang Ng ilalabas mo yung Malalaki pang-meat. na. Opo. Opo. So, walang mga ducklings. Walang ducklings. Opo. Ito po yung binigay ng IPSU. Ito na yan. Opo. Tsaka yung nandun sa kabila. Bali, You mean to say, sir, meron ka ng duck even before Opo. nagbigay ang IMSU? Opo. Kaya lang, in-out ko na lahat yon. Kasi For purification. sabi nun ni Sir Jax noon, kailangan na yung breed lang na yun ang... So, in-out ko na lahat. Bali, yung mga anak ng mga to is, ito na. Bali, Oo. ito yung F1 nila. Mm-mm. 4 to doon. Bali, ito yun yung mga F1 nila. F1 to. O, yung mga upa. Pero kumuha ako kina Sir Jax ng lalaki. Ito. Ito. Itong malaki. Opo. Yun yung lalaki. Kinuha ko sa kanila. Bali, pinahalo block ko na rin yung clutch nila Okay. para siguradong Walang Ayan, yung mga mababasa itlogan and nila. everything. Opo. ito rin yung Ganun din rin actually yung sa kabila. Kasi may 1, 2, 3, 4, 5 na breeding pen. Breeding pen to. Opo. bali abot ng 80 hens. So the whole cycle pala, from breeding to grow out, then ang bebenta lang Yung pangkatay. opo. Butit naisipan nyo na mag-farming pa, mga teachers naman kayo sa university. Naghahandle ako ng subject ng practicum Okay. for the DotBot program. Mm. And doon sa practicum nila, kasi sa farm business management na subject niya Opo. is nagre-require siya ng Feasibility study. Okay. Opo. After ng feasibility study, sa practicum nila, yun na yung i-actual nila. So, kung minsan, sabi ko, baka sabihin ng estudyante ko na I'm not putting into practice what I'm teaching. Kaya sabi ko, sige, i-establish ko na lang, mag-establish The ako. Opo. Then, meron din kaming extension program sa school. Baka nagle-lecture tayo ng mga farmer, hindi di sila naniniwala pag para pag sinabing may farm ka ba, bisita tayo. Kasi one time nag-lecture ako doon sa military, sa may army kwan doon sa Mabato-Bato. Nag-request sila. Sabi, pwedeng pasyalan yung Muscovy duck mo. Pumasyal sila dito last March. Kaya at least na we are walking Convince. the talk. Yes. Makuan, hindi ko pinapalabas to. May nakabrood kasi gusto naming linisin muna lahat dito bago ilabas ito. Kasi ito yung thesis ng mga estudyante. Nagkaroon sila ng kwan. Kasi yung feeding frequency at saka feeding guide, magproproduce sana kami ng feeding guide for Muscovy. Then, i-compare namin yung commercial sa formulated. Okay. If kaya ba nung formulated yung performance Ng commercial sa commercial. comparison, pakita natin. Pero ito yung hinihintay pa namin yung ducklings na makwan. Pero ito is inaalagaan nila. Actually ready na to for grow out doon sa range. Kaya lang sabi ko, linisin muna masyado, Sprayan muna para ma-disinfect. na-disinfect. Bali, 5th batch. Ito yung 5th batch. Opo. Na 60 plus. Malaki pa i-develop dito sa farm. Opo, sir. Kasi nga,
magtuturo ka ng 8 hours, tsaka ano lang yung... Paano nyo na nagagawa ito, sir, ma'am? Kasi Maaga kaming gigising sa umaga. Aha. Siya yung tagakain, ako yung magluluto sa amin. Okay. Siya yung magpapakain ng mga alaga namin. At saka yun, para madali na lang pong for retirement. Sana yung end goal Ilan taon na namin. ba kayo? Bakit retirement nang iniisip? Para, Sir, ma'am, ilang years ka na in service? ang mga 20 years. Ikaw, sir? 21. 21. Tapos ilang taon na kayo? Malapit na 40. mag-50. Oh, bata pa. Oo, 40 plus na. Bata pa. So, ready lang namin Ready para, lang. upo, para Tama naman. kapag may retired na kami, at least may naka-ready na. Established na. Oo. Aba, Operation pag na lang. nag-retire ka na, may retirement ka pa, meron ka pang business. Aba, laki ng kita. Kaya ito nga, nagpapakonstruct ako konti-konti Ito. ng breeding pen ng chicken. Chicken. Okay. Chicken na. And established din to for range area ng chicken. Oh. May gusto nung puntahan natin yung mga kambing. At sige po, punta natin. Dalawa lang. Dalawa lang kasi Dalawang doe. Ayan po yung mga Bengala eh. mga maingay. Yung maingay. Opo. Nakakatuwa rin yan. Mabilis din po dumami, sir, no? Opo. Maingay nga lang, tagagising namin sa umaga. umaga. Opo. Kailan po yung population nila? Abot ng 20 20 plus. 20 plus po. Nag-graduate na kasi yung lalaki na anak ko Nasa Colegio university na? Opo. Saan po nag-aaral? sa Baguio po. Nag-SLU. Sa UC. SLU at saka UB Dalawa yung, na yung- UC yung isa. Kaya yun, tatatlo lang kami actually. So, yun na. Ilan po anak nyo? Tatlo po. Nandun na sila lahat sa Yung Baguio? isa lang nandito. Tatlo yung anak namin, dalawa, kolehiyo Baguio na. Opo, tapos yung isa na lang, high school pa lang eh. Kaya, Yun naman po ang katulungan ko sa pagkuha ng siyang naglilinis nung inuman ng Inuman ng mga pato. And then tagakuha ng eggs. Ang diet nyo, madalas meat. Di ba, sir? Ang Cordilleran? Yeah, opo. More Kaya- on carnivorous kasi sila eh. Oo. Ikaw, ma'am, Cordilleran ka rin? Opo. Ah. Parehas kami dalawa na taga Banawe. Taga-Banawi ako. po kayo? po. Oo, parang yun Half-half yung ako. ano niya. Banawi-Lagawi. Lagawe. Opo. Tapos, nag-settle kayo dito sa, Nag-meet kami Lamot. sa IPSU. as a university? Opo. As students or professor na? Professor. Professor na po. Parehas kami sa Baguio nag-aral, kaya lang hindi kami nag-meet dun eh. Magkaibang school kayo. Opo. Ikaw, ma'am, anong... Sa BSU, sa SLU ako. SLU ka, ma'am. Opo. So, yun. Laki pa ng i-develop nyo? Opo nga sir, kaya medyo hinay-hinay muna. Anong advantage ng gano'n na strategy na dahan-dahan lang? Ay. Yung kasi pag nakakabenta kami, may konti na income, yun yung hinahati namin Hinahati. for the development. Plus, Educational expenses kasi ng mga bata kasi nga dalawa na yung Nakakatulong mga... din to sa Opo. pagpapaaral. Opo. So, yun yung isa na medyo kaya hinay-hinay muna kasi nga nagpapaaral na tayo ng Papaaral kolehiyo. pa. Oo. Opo. ang kinakuha namin ngayon is kinokompleto namin yung mga different fruits. Mm. Pero tingnan nyo ang bahay nila, Sir Mamo. Napakalaki. Ang laki ng bahay nyo. Di naman po. So malaking tulong po ito sa kabuhayan ninyo. Opo. Pag yun po yung, for example, pag kailangan talaga namin Tuition. magbebenta. Kaya Bebenta nga sabi ng ko, marami-rami. hulihin ko lahat yung mga, kasi ito dapat na-market na mga to eh. Kasi nagsisimula na silang maghabol sa mga hens. Kailangan na naming i-dispose. Si Kings naman, at least halos nagkakatay siya ng sabihin 5
5 heads per day, Mhm. kailangan din yan ng sustainable na supply ng kwan. So, hold nyo rin para sa kanya. Ma'am, Kaya- normally, ano yung mga gusto mong ini-explain sa mga estudyante mo about business? Ini-example ko na lang yung actual na Dito. expenses namin dito. Kung ano pa Dinalaman na ng estudyante mo ang kita mo. Okay lang. For educational purposes. Educational. naman, no? So, yung mga example ng mga expenses, and then, siyempre, sinasabi ko na dapat idagdag nyo rin yung labor, huwag nyo Yes, kakalimutan. yes, Kasi yes, para makuha nyo yung actual Yung actual. na net income at the end of per cycle of Di your... baling maliit ang lumabas na net income basta lahat ng expense Oo, na identify, na-identify. including yung family labor. Opo. So, yun yung sinasabi ko talaga sa kanila. Kasi nakakalimutan nila kasi yung labor Kung minsan parang libre na. Libre. Oo. Nililibre yung sarili. Oo, pero hindi dapat, di ba, sir? Para makita mo actually at the end of their lahat ng activity, ma-decide mo talaga kung may kita ba or wala. Useless ba yung ginawa ko or hindi. So, yun talaga yung ine-emphasize ko sa kanila kasi more or less talaga namang nagtatanim sila or nag-aalaga na sila Oo, sila rin po, no? Yung Opo. family nila, no? Opo. So, kailangan nilang malaman kung may kita ba talaga or wala. Tama Your ba, expenses Sir or- Ma'am, yung mga Cordillerans part ng culture na may konting alaga, may konting tanim doon sa within yung bakuran nila. backyard. Opo. Yung backyard nila. Talagang parang lahat ata sir May ganon. may ganon. Kasi nga doon nagsimula yung mga yung sa barangay nila, sa mga per barangay. Mm-mm. Pag may pera na sila pumunta meron sa sentro, tayong yun lang kwan. yung parang Yung na iba wawala. pa, yung custom namin, Mm-mm. lalo na sa Banawe, sa Hingyon, yung awil na sabi. Awil. Pag yung family members mo na malayo, Okay. Bumisita. pag bumisita, Bumisita, kailan mong bigyan? Opo. kung minsan, bibigyan, nung anak ko nga bumisita sa Banawe nung bata pa, Oh. binigyan kami ng isang hen with chicks. Na may mga chicks na. Oo. As gift. As gift. Oo. Yun naman Pagbisita is sa dapat kanila. padamihin. Padamihin mo. Alagaan Yung mo concept, binibigyan ka ng aalagaan mo o Oo. gagawin mong hanap buhay. Opo, siguro. Hindi yung immediately kakainin mo lang. Tapos obligado pag bumisita sila, Ganon din. magkakatay. Ang magkakatay ka coming from doon sa binigay, regalo. Yun yung Kaya more or less naman kasi pag bumibisita yung mga relatives natin or namin sa dito yung ipapaulam namin is yung mga native duck, native chicken. So talagang kinakatay. Yun yung mga nakakatay actually. Magastos, magpaaral. Opo. Magastos din actually yung mag-alaga. Okay. Pero yung magastos sa una, pero pag nakaano ka na, meron ka nang i-roll ba? Mm-mm. Pag nakabenta ka, then Pang-roll na. oo, pwede mo nang i-roll. ito usually mga Laguna Toll ito na klase. Ang ganda ng property. Sir, kami ay panos budgets na rin. Pinapadagdagan naman na ni Manang. Kasi hindi naman sa akin eh. Wala na akong pera, mama. Oo. Matanda kasi yung nag-ano dyan eh. Oo. Sa inyo. ganun. Bali ang ano ko eh. Diyan kaya nga the varnish na, diyan oil lang ako ma. Diyan kasi na floor wax. Pero marami namang butas-butas. Oo. Hindi naman perfect. Ano, Dad? Balik yung pera mo. Nalpas mo niya tungtungan. Tingin mo na. Okay. Sarap pang
Sige raw din. Okay. Thank you. Manang ha. Ito naman minsan, ila kong ito nagsublik, nangi namanin. Dito lang talaga. Ewan nyo ba? Thank you. Thank you. Morning, sir. Sagada yung way namin kayo. Saan ang way niya? Pabalik ko kami na ng lamot. Okay, nag-away kami dito. Galing. Sabi ko dadaan sila sa bayo. Yun. Ito na yun, yung magandang rice terraces. O, ganun ba? Kasi What's the best? Okay. Diyan po yung best. Kasi sinabi sa kanya, expectation against reality. Bonto. Sabi niya, yung pa yung nakikita before ko. town proper ng Bonto. Kung going to Sagada pa. Madadaanan talaga. Madadaanan niyo. Talagang inantay ng rice god si sir. Ito yung hinahanap ko na reality. At least yan, walang walking po dyan. Tapos may waiting shed. Walang walking. May view deck siya. Kita mo kaagad yung napakaganda. Nabenta nyo na sa walang walking. Walang walking. Okay na. Close deal na yun. Hanapin nyo lang yung pinaka view deck niya na shade. Ayan, hindi nyo na kailangan maglakad. Picture na lang kaagad. Alright. Ma'am, thank you po. Ma'am, sir. Nice meeting you po. Sir. Okay. Okay, ginaganan ni sir yung Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.